Hi everyone, I'm Jim B, and this is Rewind, a throwback podcast. Hello everyone! Welcome again dito sa Rewind, a throwback podcast where we rewind to our past or our memories with a sip of wine. O, diba? So, sana naka-ready ang inyong mga wine glasses, ang inyong mga drinks para sa ating chikahan for tonight. And meron akong kasama, nagbabalik bilang guest ko siya ang isa sa mga unang guests talaga. Remember the teleserye episode series. So, or baliktad ba? Teleserye series na episodes. O anyway, basta yun, siya ang kasama ko. And siya ulit ang isasama ko ngayon kasi tungkol na naman sa ganon ang ating pag-uusapan. So, we have again on our show, Ishi Villaruel. Hello! Good evening! Oh my God, tungkol na naman to sa teleserye. Hi, Jens! Good evening! Nako, ikaw talaga, bihasang-bihasa ka na sa mga pag-greeting at mga talaga. Good Alam evening! mo na. Kasi nagpa-practice pang Kumu. Charing! Okay. Anyway, so obviously, kaya si Ate Ishi ulit ang in-invite ko dito because yun nga, we are going to talk about teleseries again. And in time for International Women's Month. And actually, Mm-hmm. itong episode na to ay parang during the week of lalabas during the week of International Women's Day. But anyway, March naman Mm-hmm. talaga is Women's Month. So, pag-uusapan, ito favorite na favorite ko tong topic talaga. No, and ito Mm-hmm. yung lagi kong hinahanap sa mga teleseryeng pinapanood ko. And for sure, Ate Ishi, ikaw din, being a woman Oo yourself, naman. kung ako nga, woman at heart lang, ikaw na totoong babae, di ba? Talagang ito ang mga gusto nating mapanood, ang empowerment. Ang pag-uusapan natin ngayon ay napaka-serious ng topic, pero gagawin naman namin tong fun. Yes. Women Mm-mm. empowerment sa mga teleserye. So, alam na natin yan na parang given yon Ate Ishi, 'di ba, na 'pag Mm-hmm. teleserye, madalas talaga ang protagonist or the central character ay female. So, parang That's marami true. talaga, 'di ba? Pero Mm-mm. Mm-mm. ikaw ba, Mm. sa isang bidang babae sa teleserye, ano ang usually na hinahanap mo para ma-hook ka or maka-identify or parang ma-interest ka dun sa character at sundan mo talaga yung journey niya? Kasi syempre ako, laki ako sa Mexican novela. Nagsimula talaga ang lahat sa, alam mo yun, sa Marimar, Rosalinda. So, 'di ba, ang unang-unang tinitingnan ko, kailangan yung protagonist o yung babae na bida, nanggaling siya sa napakahirap na sitwasyon, nanggaling siya sa malungkot na kasaysayan, ganyan, tapos babangon siya. Alam mo 'yun, very Amor Powers. 'Yan yung mga gusto natin na protagonist, oo, correct, gano'n. So, mararamdaman mo yung puso nung teleserye kasi I think lahat ng Pilipino gano'n yung hinahanap na ingredient sa isang teleserye, yung parang may pagbangon, 'di ba, James? Actually, favorite na tema talaga 'yan 'no, Yes, yung mga babangon ako, dudurugin kita type, yung mga correct. kasi kaya 'di ba, nauso talaga yung mga revenge series, Mhm, parang yun yung mm, tema usually. Kasi alam mo ang galing mo dun sa nabanggit mo na Mexican novela kasi parang hmm, yan yung naging inspiration natin, yung mga Marimar type hmm, ng kuwento, 'di ba? Yan yung mga talagang 'pag nag-transform yung na siya, empowered woman, galing sa yes. pang-aapi, pero Mhm, talagang nakabangon at laban ang kanyang sarili. So, yun na. So, coming from that, no, at sinimulan naman na natin yung pag-rundown ng mga teleserye nung mhm, ating first season, nung first episode natin. So, yes. ikaw, sa tingin mo, ano yung mga characters na talagang nahook ka na feeling mo super, talaga sila, empowered women, and bakit mo nagustuhan yung journey nila? So, top of Ah, mind sa'yo. well, of course, number one talaga si Amor Powers. Number one siya. Pagdating diyan, I think sa kanya nagsimula yung bida kontra bida. Oo, oo. 'Di ba? Once na pinag-usapan natin ang bida kontra bida, oo, women empowerment talaga yung mapag-uusapan natin. At alam mo yon, yung linya niya na isinusumpa ko, 'di ba? Ano 'yun, Jeps, ulit? Ano yan? Ano ulit yung Oh my isinusumpa God, ko matitikman nyo ang batas ng alipin. ng api, Oo. correct. Matitikman Hindi. mo ang batas ng api.
Tama ba? Kay ano na yan, kay Jody na yung api sa remake. Pero nung kay Yula, alipin muna yung Alipin. ginamit niyang word. Oo, Oo. habang nasa tumpok-tumpok siyang basura, gano'n. Tama Oo, ba? di O ba? yung parang pinasabog na Yes. something, Sa ganyan. payatas, correct, sa payatas yun. Payats. Grabe, di ba? Sobrang powerful noon na sa ano, sa Mm. ano, bundok ng basura, sumisigaw ka doon, di ba? Na Mm. isinusumpa mo silang lahat at pinanindigan naman niya. Correct. At hindi lang 'yun basta isinigaw ha, nakita mo talaga yung journey niya na ginawa niya talaga na naghiganti talaga siya. So, ayun, I think Amor Powers, hindi ko rin makakalimutan si Lorinda. Of Ano course, your 'to, favorite. yes, si Kay tagal Lorinda, kang Kay hinintay. Tagal Kang Hinintay, hindi ko siya makakalimutan. Hindi ko makakalimutan si Vera Cruz. Oh, yeah. Hindi siya protagonist, pero very empowered talaga. I think ang Magkaribal ay umikot sa kwento ni Vera, 'di ba? So, Oo. 'yan yung mga siguro kung meron akong top 3 silang tatlo. Yung pinaka Mhm. hindi ko makakalimutan na talagang naramdaman ko bata pa lang ako, parang na-empower na ako, sobrang na-inspire na ako sa kwento nila. Ikaw, Jem, sino? Alam mo na-mention mo yung Magkaribal 'no, ako feeling ko Hmm, ano yan talaga, isa yan sa mga perfect examples ng mga empowered women, na yung kwento mhm, talaga niya iniikutan ng mga ng kababaihan na empowered talaga. Kasi una sa lahat true. walang api dun, 'di ba? I mean, Mhm, kunyari si Bea, yung character ni Bea na Jelay, 'di ba parang kahit galing siya sa hirap or kung ano-ano mhm, nangyari sa kanya pero sobrang positive nung outlook niya, yung kahit inapi na siya, true. yung parang yung hindi siya nagpapatalo. Actually siya yung ano dun, Oo. eh, parang kasi minsan 'di ba parang 'pag sa teleserye, yun nga, eh, naging notion yung bida kontra bida na very empowered Mhm, naman talaga kasi nga malakas ang loob, ganyan. Pero yung correct. character ni Bea dun, yung parang hindi naman siya nagkontrabida, hindi siya nang-aapi, pero kitang-kita mo yung pagka-empowered Paglaban. niya na Mhm. ayun, oo, na nagfa-fight siya sa Mm. life, na Mm, for her mm. dreams, para sa kapatid niya, yung hindi siya nagpapaapak kay Victoria, kay Vera, 'di ba? Yes. Although may times na uto-uto siya kay Vera, 'di ba, nung parang ano na, nung second chapter na naging Oo. friendly-friendly sila. Pero kasi dun makikita yung ano naman niya, yung pagka-pure ng heart, kung bakit niya binigyan ng Yes. chance. Pero kaya parang feeling ko siya talaga yung ano, yung perfect, yung show talaga na yun yung perfect mix. Kasi syempre of course si Victoria dahil siya yung ano dun, eh, yung naghihiganti, 'di ba, na parang gusto niyang Mm. ipaglaban talaga and pinakita yung alam mo yung hindi siya flat. Kasi 'di ba may mga ganong Mhm. ano characters na parang higanti-higanti lang pero flat Oo. naman, yung parang yung walang Oo. paninindigan, yung Mhm, mhm. basta may mga gano'n. 'Di ko nababanggitin kung saang show, pero may Oo. mga gano'n. Tapos siyempre na-mention mo naman si Vera, yun din, na siya rin alam mo yun, kaya yun ako natutuwa sa Magkaribal kasi lahat ng characters dun, yung may pagkabida, may pagkakontrabida, pero lahat sila may Mhm. pinanggagalingan. Kumbaga hindi sila mga Yes. masasama or hindi sila sobrang evil, parang gano'n. At saka Kaya nalatag talaga yung kwento nila, 'di ba? Nalatag ng maayos na maayos yung kwento nila na naintindihan mo yung bawat characters. Na hindi alam mo yun, parang kung titingnan mo yung teleserye na yan, wala talagang butas. correct, 'Di oo. ba parang nailatag kung bakit sila nakikipagbakbakan sa isa't isa. At yung bawat characters may kanya-kanyang galing ha. Hindi yung parang ang hina naman ng utak pero matapang lang, gano'n. Lahat sila may Oo. kanya-kanya silang galing. So, Correct, ang galing mo dun. Pero mhm. napansin ko lang 'no, favorite mo rin nga talaga si ano, si Amor Powers. Parang talagang Mhm, sobrang naging iconic nila ni Claudia, hmm, eh. Pero iba correct. yung pagka-empowered din talaga ni Amor. Talaga yung goals Mhm, niya, yung ang ganda rin kasi ng pagkakasulat sa character niya, eh. Feeling ko, eh, baka it helped na ano 'no, baka siguro ano, alam mo hindi ko na alam kung sinong creative team ng Pangako Sa'yo, pero feeling ko ano mm, 'yan, talagang na-research niya ng mabuti kung hindi man sila lahat do'n ay babae. I think ah, hindi lahat sila babae kasi si Ricky Lee nga mhm. ata ang creative manager no'n, eh. Pero 'di Ah, ba ang galing na parang mm, naano nila yung journey ni Amor mm, para ano mm. siya, i-look up talaga. Yeah, and even yung styling ni Amor Powers, yung malaking buhok niya, yung one-liner kilay niya, sobrang napanindigan talaga. And coming from the artist herself, si Miss Yula Valdez, na hindi natin, eto nabanggit ko na 'to sa huling podcast natin, hindi natin siya kilala na na, um,
makakagawa ng ganitong klaseng karakter, pero ginulat niya tayo. Dun pa lang, Diyos ko, sobrang empowering na talaga kasi, kilala lang natin si Yula Valdez na kapatid ng kung sinong bida, 'di ba, na alam mo yon, tita Oo. or alam Sa mo yon, Marinela, meron siyang tita siya. supporting characters lang talaga ay character lang talaga siya. Pero wow, pagdating niya sa Pangako Sa'yo, si Amor Powers na hindi tayo binugo, alam mo yon na at alam mo, Jems, dito kasi sa Pilipinas, 'di ba, yung fact na sobrang totoo, totoo yung pagkakalatag ng kuwento niya, yung journey niya na nagpunta siya sa ibang bansa, ng ibang bansa siya, nakapangasawa ng isang mayaman. Dito sa'tin 'pag may kuwento kang narinig na gano'n, yung mga marites dito parang talagang yung parang discriminated yung mga gano'ng tao. 'Di ba usong-uso Correct. dito sa Pilipinas na isa na naman po nating kababayan ang nakaahon sa hirap, 'di ba? Oo, Sobrang oo, sobrang oo. discriminated yun and doon pa lang sa sa fact na sinimulan yung kwento niya sa gano'ng klaseng, environment na na isa siyang babae na nangarap ng malaki pero gumamit ng dahas para makuha niya yung paghihiganti. Um, I think yung dito sa Pilipinas napanindigan natin yung pinagmulan ng lahat ng teleserye natin kung paano yung mga Mexican novelas noon, kung paano natin na-feel na empowered tayo bilang babae. Alam mo may pagka-ano 'no, may negative connotation ito, pero, grabe yung nagagawa niya sa araw-araw na yung paglaban ng bawat babae sa araw-araw kapag napapanood nila yung mga ganitong karakter. I think dun mas lalong, tumitibay yung mga kababaihan dito sa Pilipinas. Kasi mga fanatic sila ng ganitong mga teleserye. So ayun, Amor Powers for the win. Correct. Ang galing mo. Alam mo, wala na akong nasabi. Napakagaling nung analysis mo tungkol sa kay Amor Powers na ang ganda-ganda nga nung Mhm. pinag-take offan ng kwento niya na Yes. kasi nga tama ka dun eh. Yung pag ngayon, di ba? Yun nga, yung mga Mhm. sinasabi na Pinay success story, di Oo. ba? Parang ganon. Pero si Amor, parang pag binalikan mo nga, iba siya. Hindi niya parang ginamit lang yun basta para gatasan kundi bumalik Mhm. siya dito talaga na nagpakayaman siya at ginawa Yes. hinanap niya ang anak niya na yung alam mo yung hindi siya cheap pagbalik dito. Sorry sa term Mhm. kasi 'di ba may mga gano'n True, na an true. in all honesty lang naman 'di ba? Pero siya yung parang Oo. grabe yung pagiging classy niya tapos kung paano niya Mhm. talaga yung gumamit siya ng talino, hindi niya ginamit lang basta Yes. pera, gumamit siya ng talino para maano Mhm. mapabaksak ang kanyang mga kalaban. Pero Correct, alam mo, correct. ang isa sa aking teleserye na parang revenge-driven din, pero Mhm. kasi hindi ko siya ewan ko kung hindi ko lang nasubaybayan or maikli rin naman kasi yung run nito, no? Pero Mhm. yung parang hindi ko siya nakitang naging sobrang sama or masama. Yung Mhm, parang mhm. gusto lang niya ng hustisya. Si ano to, Mhm. si Judy Ann Santos sa Wag Ka Lang Mawawala, si Anissa. Kasi yun ang Hmm. dun eh, branding na parang Mm. women empowerment teleserye din siya, ganyan. Mhm, Tapos, mm. so parang in fairness, natuwa naman ako dun na, yung very ano pa rin, anong tawag dun? Bibigyan mo pa rin ng empathy yung character niya. Mm. Yung parang wala kang masyadong question na desisyon niya. Yung parang alam mo ginagawa Mhm. niya yung ano niya para sa mga anak niya. Although minsan, basta nung mga unang part ng story, medyo may pagkasyunga-syunga siya kasi talagang inalipin siya do'n. Pero nakikita mo na very Mhm. palaban din. Tapos kahit sa dulo nung Oo. kukuha na siya ng yung parang kailangan na ng redeeming factor, kumbaga. Yung para Mhm. ma-redeem na niya yung sarili niya. Yung hindi siya Mhm. gumawa ng kasamaan, parang gano'n. So, hindi ko Oo. na masyadong ma-discuss kasi nga yun nga eh. Hindi ko sobrang gano'n nasubaybayan, pero nasubaybayan ko na yung Ako part na parang din, oo. pero actually maganda yung teleserye na yun. Hindi ko na alam bakit hindi siya gano'n ka Hmm. kumita. Pero, Yeah. kasi nga kinot short yan eh, 'di ba? Parang yan ang kwento na medyo kinot short yung show na yan. Hindi Mhm. dahil hindi lang siya kumita, kundi basta magpapasok na sila ng mga bagong teleserye that time. Tapos Yeah. parang pinili niya, 'di ba, na paagahin na lang. Pero I wonder kung halimbawa na nagtuloy yung run nun, yung Mhm. hindi Mhm. naputol, umere ng Oo. maayos, siguro ang daming tinakbuhan pa nung kwento niya. Parang Yes. yun yung exciting din. And Mhm. of course, ito hindi puwedeng mawala sa listahan, the modern 'no, the pinaka-modern talaga sa lahat na
revenge or kumbaga empowered women ay Aha. alam mo na 'to, of course, Oh, Wildflower, 'di ba? With oo Maja naman, oo nga Salvador as pala. Lily Cruz. Uy, nakalimutan ko 'yan, oo nga. Tsaka even The Killer Bride niya, 'di ba, sa Camila. Mm. Pero siyempre yung Wildflower nandun talaga tayo yung ang haba na naging journey ni Lily Cruz, 'di ba, Mhm, na mhm, mhm. anong tawag dito, for her revenge, for her Yes, para makakuha ng justice, ganyan. yes. O ikaw, ano masasabi mo kay Lily? Alam mo kasi, ang masasabi ko sa teleserye dito sa Pilipinas, mahilig tayo sa a not so typical Cinderella story. Pero para siyang Cinderella story most of the time. Pero sobrang nabibigyan ng kulay dahil sa character development na ginagawa ng mga ng creative team. Yun, mahilig tayo sa Cinderella story kasi I think tayong lahat parang nanggaling tayo sa pagkabata na parang um, by the end of the day or by the end of our journey, parang happy ending. And again, I think si Lily, ang masasabi ko kasi dito sa character na 'to, Jems, natatandaan ko, hindi ko ito nasubaybayan ng sobra-sobra. Ang natatandaan ko kung paano siya hinasa ng pagkakataon at hinasa ng taong gumabay sa kanya para makapaghiganti. Natatandaan ko may isang pagkakataon na may napanood ako na bata pa lang siya, hinahasa na siya sa martial arts. Mhm, mhm. 'Di ba? Parang merong Oo. gano'n yung character niya, eh, hinahasa siya sa martial arts. At, yung I think eto ay magandang, example for our listeners as well at sa lahat ng mga nakanood ng, teleserye na 'to na ang journey ay hindi madali para sa lahat ng naghihiganti at sa lahat ng empowered Naghahanap ng woman hustisya. naghahanap ng hustisya. Alam mo yon, madalas nating naririnig, okay, madalas natin naririnig na kunyari may isang tao na yumaman. Madalas natin naririnig na, "Ang swerte niya naman." Hindi po Mm. gano'n 'yun. Merong pinagdadaanan ang lahat ng tao kung bakit nila na-achieve yung success or for example kay Lily Cruz kung bakit niya Lily Cruz, tama, James? Yes, oo. Yes. Kay Lily Cruz kung bakit niya na-achieve yung justice na kailangan niya. May pinagdaanan and I guess dito sa teleseryeng 'to, doon naihain talaga yung tamang-tamang rekado or ingredient to success and kitang-kita mo naman na kung paano niya isinabuhay yung lahat ng plano niya, yung paghihiganti niya na lahat ay akmang-akma doon sa yung sa tagumpay niya, Diyos ko, Oo. natatandaan ko kung paano lumuhod at, maglupasay at ma-frustrate yung character ni Aiko Melendez dito. Talagang ano, iiyak ka ng dugo, 'di ba? Iiyak ka ng dugo dahil yun nga, planadong-planado, ang ganda ng pagkakalatag ng kwento, ang galing din ng pinanghuhugutan niya. So ayun, yun si Lily Cruz for me. Ang gusto ko rin naman kay Lily Cruz kasi 'di ba at first it was just her revenge to get Mhm, justice. Pero nung nalaman na niya yung mga katiwalian ng mga Argente at kung paano yes. nakakaapekto ito dun sa bayan Mhm, na sa poblasyon Argente. Yung alam mo yung mhm, hindi na lang niya naging life mission yung makakuha siya ng hustisya para sa pamilya niya kundi para dun sa mga naaapektuhan. Yung parang gusto na mhm, 'di ba gusto niyang i-debunk yung mga paniniwala ng mga tao doon na sobrang tingin nila mhm, kay Julio mhm, Argente ay Diyos mhm, doon, 'di ba, sa poblasyon Argente. So parang na hindi nila alam may mga katiwalian, may mga hindi mhm, magagandang nagaganap. So parang naging life mission ni Lily mhm, Cruz na ano, i-expose ang katotohanan mhm, kung bakit gano'n, na parang hindi ito ang tamang taong ina-idolize ninyo, hindi ito ang mhm. 'wag kayong magbulag-bulagan. Oh my, very timely ito. Oo Uh-huh. nga, eh. Hindi ko sinasadya yun, pero kaya napakaganda ng ano, eh, kaya I believe Mhm, na napakaganda ng Wildflower kasi talagang yun nga, very timely. Hindi very yes. timely just because of the atmosphere lang ha, very Mhm, timely siya mhm, because anywhere this can happen na meron tayong mga iniidolo at sinasamba talaga na yes. hindi natin alam ang katotohanan. And with her story, James, yung with her story, yung kay Lily Cruz, parang
hindi naman nung nagbalik siya ay natapos na ang lahat ng dun, hindi siya tinantanan, 'di ba? Oo. Pinatay yung yaya niya, pinatay yung mga pinagkakatiwalaan niya, maraming maraming nawala sa buhay niya dahil sa paghihiganti niya. Yung kumbaga, maraming sacrificial lambs dito sa story na 'to, na Mm. kinailangang mawala sa buhay niya para mas lalong mag-init yung karakter niya, 'di ba? Oo, at lalong para mas lalong ano din, kumbaga correct, mag-init and mag-intensify Mhm, yung goals niya mhm, talaga na alam mo yun, mhm, hindi na lang siya lumalaban para sa sarili niya, gano'n. Kaya yun yes. yung pinaka nagustuhan ko dun kay Lily kasi hindi siya naging selfish. Mhm, Kumbaga parang yun nga, sa umpisa para lang sa kanya, para lang maipaghiganti yung nanay at tatay niya, hanggang sa biglang nakita niya yung larger scope po na yeah, grabe ang korapsyon sa poblasyon Argente, mga pinapatay na yes, tao, ganyan. So parang oo. naka-affect. Uy, ang ganda. Naano tuloy ako, na-miss ko Oo, tuloy yung Wildflower. Wala lang. oo. Parang sana may air yan ulit ngayon. Very, ano, timely. Or James, I want to add lang 'no, kasi 'di ba parang ang bigat ng pinag-uusapan natin, paghihiganti Ah, and ah, all. ah. Meron akong isang teleserye na I think, very empowering din pagdating sa mga kababaihan, pero yung atake niya ay napakalayat. Eto yung Betty La Fea. Oh my Ay! God, yung Oh kay my Bea God! Alonzo. Correct! Oo. Okay, 'Di go. ba, na parang eto kasi yung teleserye na 'to medyo ano siya, medyo may pagka-comedy ito, komedya ang atake nito, 'di ba? Alam mo yun, isang babaeng tsaka na may bangs, makapal yung kilay, may braces, ang pangit magsalita, tapos may boss siya, si Rufa Gutierrez, na parang yung palitan lang nila everyday ng, alam mo yon yung dialogue nila everyday na nagbabakbakan sila, pinapahiya siya. Ito, very common ito na nangyayari sa workplace, na may bullying na nangyayari sa workplace. At ang masasabi ko dito, si Betty La Fea, parang dahil empowering siya dahil hindi hindi siya nakikipagbakbakan dito ha. Hindi siya nakikipag-away, sumusunod siya sa boss niya. Alam mo yon, hinayaan niya yung sarili niya na mabully, hinayaan niya yung sarili niya na parang api-apihin. Pero yung I think yung empowering dito, kahit na ang hirap-hirap ng sitwasyon ni Betty La Fea, yung outlook niya sa buhay na very light, alam mo yon, yung love and light niya na outlook sa buhay, I think yun yung pinaka-empowering dito sa story na 'to. Kasi hindi hindi ito yung typical na storya ng teleserye ng Pilipinas na may kontrabida na sobrang sama ng ugali, tapos may Correct. nagpapatayan. Alam mo Ah, yun? ah, ah, ah. Walang gano'n. Doon para siyang nasa workplace, tapos Cinderella story din siya, meron siya, in love siya sa boss niya, alam mo yun? Ah, ah. So, I think very empowering na maganda ring sabihin na minsan yung law of attraction, yung 'pag ina-attract mo rin talaga na yung gaan, yung alignment sa buhay mo, I think empowering din siya. Hindi nagro-root lahat ng motivation mo Sa sa revenge. paghihiganti, Ah, 'di ba? Sa pagbangon. Alam ko naman na yung pagbangon minsan talaga may maaapakan at maaapakan ka kasi 'di ba may mga masasagasaan ka. Pero dito sa Betty La Fea, very light lang yung mood. Alam mo yun? Tapos nasa prime time siya na parang pang ano 'to, ano ba, pang break siya, parang may di ko alam kung ano yung mga kasabayan nito, pero para siyang pang break ng mga mabibigat na teleserye tapos nasa ah, gitna ah, siya, ah, ah. 'di ba? Correct. Ang galing mo dun, naisip mo yung Betty La Fea. Kasi yun Yes. nga, tama, ano yan, contra-bullying nga rin yan sa workplace. Tsaka Oo, yun nga, yung sobrang positive kasi nung outlook niya, yung parang mahihiya ka na oo. sa mga kasi mabigat din ang pinagdadaanan ni Betty La Fea, di ba? Mhm, Pero yun mm. nga, it was presented in a light manner. Tapos parang mahihiya ka Mhm. na hindi maging positibo sa buhay kasi grabe siya. Yung parang grabe din yung panlalait sa kanya, tapos yun At nga yung hindi niya nakaka-glow up ang ma-reach. ano, nakaka-glow up yung pagiging positibo sa buhay. Kasi paganda siya ng Correct. paganda, hanggang sa dulo ng teleserye na 'yan. Oo. Eto naman, ang i-add ko, eto, feeling ko hindi mo pa 'to napapanood, pinangako mo sa akin na panonoorin mo after ng recording natin. Malay mo dito, ano na Hindi, 'no, ma-push mo na. Pero correct. eto kasi fantasy, pero still, Mhm, if you place this in yung parang in a real life setting 'no, sa mortal mhm, world, mhm.
Encantadia. Talaga, isa yan sa Mm. ano. I remember nag-guest ako sa ang pinaka na nag-rank ng ano, empowered women in teleserye sa Mhm. GMA. Hmm. Ito talaga Yeah. yung number one ko. Kasi una sa Number lahat, one. apat sila. 'Di ba? Apat Oo, sila na nagsanib puwersa. magkakapatid na kahit may mga sarili silang faction sa mga buhay nila, pero ang naging ultimate goal naman nila in the end ay pabaksakin or hindi ayoko nung term na pabaksakin kasi baka magkaroon ng negative connotation. Pero 'di ba na Correct. magwagi ang mabait or ang mabuti sa Mhm. kasamaan. Mhm. Parang gano'n. Mhm, Tapos mhm. yung mismong premise pa lang 'di ba, na-imagine mo itong mga 'to ang mga naghahari or nagre-reyna dito or namumuno Hmm. sa Encantadia, mga Mm. reyna, 'di ba? Hindi yung Oo. kasi given yung mga kings, yung mga hari, Mhm. ganyan, 'di ba? Mm, Pero ito talaga, mhm. apat na babae. Tsaka hindi lang silang apat, yung nanay nila, yung Mhm. mga nasa paligid nila, yung mga anak nila, na parang yung Yes. iisa ang ano nila, goal. Tsaka sa pangkalahatan, ako parang feeling ko, isa yun eh. Isa yun sa mga factors na kapagka hindi lang yung pang sarili mong interest talaga, kundi Yeah, yung makakaapekto din sa ano, sa true. pangkalahatan para sa lahat. Yes. So ganun yung parang ganun yung i-present sa Encantadia na for Mhm. Encantadia nila ginagawa yung Yes. yung mga desisyon nila, 'di ba? Na parang Oo. wala naman sa kanila dun na well, maliban kay Pirena. Pero kasi si Pirena iba rin naman ang ano niyan, eh, storya niyan na meron kasi siyang mga bubog. Pero yun nga, pagdating naman sa dulo lahat sila nagkaroon ng iisang Mhm. goal na gusto lang nilang mapabuti ang Encantadia, 'di ba? So, Mhm, isa mhm. 'yan sa mga ano talaga. Ito feeling ko baka hindi mo rin 'to nasubaybayan kasi college na Ah, tayo ay ikaw graduate ka na ata nito, ako college na ako nito, nag-start na ako ano mag-college, 'to? eh. Amaya ni Marian Rivera. Siyempre hindi rin. Oo. Tsaka GMA Hindi na 'yan, Jems, eh. hindi kasi kapuso si Ate Ishi nung mga latter years na ng ano, eh. Oo. Pero 'yan din, hindi ko sobrang nasubaybayan, pero hindi ko siya puwedeng disregard kasi ito yung origin story ng mga warrior na babae na kung Hmm. saan mas nire-regard ang strength ng mga lalaki nung time na yon. Kasi Okey. time of the ano 'to, eh, in the Oh. early time before the Spanish, Mm, as in mm. pre-colonial Philippines, parang Na gano'n. walang value ang kababaihan sa Oo, 'di ba? society, Na 'no? ang tingin lang Oo. sa babae ay anong tawag dito, yung nandiyan lang, yung parang halaman, display, parang gano'n. Mhm. Yung taga-silbi, ganyan. Pero ito si Correct. Amaya, inangat niya ang Game antas ng mga changer. oo, Oo. parang gano'n. Siya yung naging warrior, ganyan, na Oo. ipaglaban din. Gano'n din, meron naman din gano'n na mga paglalaban ng mga mabuti at mga masasama. Mhm. So, parang siya yung naging ano do'n, Yeah. na kung saan yun nga, pinaghaharian ng mga lalaki ang panahon na yun. Ah, So, yun din, at least full episodes niyan ay nasa YouTube din. I will try din, no? Hindi okey. ko sobrang Sige. nasubaybayan, pero tinlalo ko rin talaga yan. Kasi, sorry na, hindi ako masyadong maano, anong tawag dito? Yung mga historical. Mhm. Yeah, Yung mga yeah, yeah. period drama, hindi ako gano'n Oo. kahilig kasi sa period drama. Pero, Mhm. yun nga, upon learning din naman the premise of Amaya, talagang Mhm. nakakaengganyo din naman, no? Na Oo. gano'n ang pagtingin, gano'n ang pagkaka-present sa kanya. And ang isa pa, Mhm. most recent na ganyan din, yung mga epic serie ng GMA, si Sahaya ni Bianca Umali. Ito at least medyo may alam ako dito. Ano Mhm. naman 'to, bagets, 'di ba, Bianca Umali ang bida. Mhm. Pero Mm. ang pagka-empowered niya dito hindi lang basta for women kundi para sa tribe niya ng mga Badjao na dun din sa Hmm. story medyo nilo-look down. Tas Mhm. parang sila kasi yung ano, eh, yung hindi mayayaman na mga Badjao, parang gano'n. Yeah. Tapos eto kakapanood ko lang nito, medyo naiyak-iyak pa nga ako habang pinapanood ko. Mhm. May eksena dun na ano, kasi parang scholar lang siya, eh, dun sa school. Oo. Tapos, dahil scholar lang siya, so wala siyang masyadong influence, 'di ba? Tapos meron siyang nakalaban na star student din naman talaga. Yung kumbaga, kaya naman nilang mag-equals. Mm, mm. Kaso, yung principal, mas parang pinanigan yung isang girl kasi kahihiyan daw pag si Sahaya, I think, yung ano parang ganun yung Oh, ano, kahihiyan kung siya yung magiging valedictorian. Tapos ang nakakatuwa okey. doon, pinaglaban talaga ni Sahaya, yung pinilit niyang iangat yung sarili niya at yung mga
tama ba tawaging tribo? Sorry baka magkamali po ako, wag niyo po akong Oo, i-ano. oo. Pero basta yung mga kasama niya, na parang siya yung Mhm, mag-aangat talaga siya yung naging ano, representation kumbaga. mhm, Tapos, yun, hanggang sa ang galing kasi tinulungan din siya ng teacher niya na babae si Glyza De Castro na parang mhm, i kumbaga bigyang ano, hustisya yung anong tawag dito, yung injustice. Kumbaga, mhm, yung parang maano siya, makuha niya talaga yung dapat na para sa kanya, na siya talaga yung deserving mhm. na maging valedictorian. And in the end nga, ayun na, siya ang Oh, naibigay or siya yung yes. naging valedictorian. Ibinigay sa kanya kung ano yung nararapat na para sa kanya. Yung, kumbaga, Mhm, hindi na sa pera lang. mhm. Yan. And I think dito parang nadi-discuss dito, Jems, yung kultura na parang, yung discrimination pagdating sa mga kababaihan, alam mo yun? Na, Yes. Oo. halos lahat naman ng kayang gawin ng isang lalaki. Of course, biologically sila ay mas malakas kaysa sa atin, pero lahat ng kaya nilang gawin ay kayang gawin din ng mga kababaihan, 'di ba? At ano rin, at, 'wag natin ipagkakaila na meron silang hindi kayang gawin na kayang gawin ng mga kababaihan at yun ay ang magluwal ng buhay dito sa mundo. So, I think yung Yes. discrimination talaga pagdating sa mga kababaihan, hindi lang siya, nag-ugat at nagtapos doon sa period noong sa Amaya at sa mga panahon ng mga magulang natin. Up until today, nangyayari siya. Of course, pagdating sa leader, ang tingin nila sa leader na babae ay mahina, 'di ba? Ang tingin nila sa isang babae na matalino ay hindi sapat ang talino. 'Di ba? May mga gano'n, may mga gano'ng pagkakataon. May mga mas sabi nga nila pagdating daw sa workplace mas mataas ang percentage ng mga kalalakihan na napo-promote dahil Yes. alam mo yun, parang ang tingin ng society sa mga kalalakihan ay mas may ano, mas may balls, 'di ba? Dahil well, literally meron silang balls, pero 'di natin mapagkakailanan, naku, napakadaming kayang gawin ng babae na masasabi mo na mas may bayag pa tayong mga kababaihan sa mga kalalakihan. Of course, hindi ko ini-invalidate yung mga lalaki, pero of course kailangan din sanang i-consider ng society na may angking lakas yung mga kababaihan, 'di ba? Oo, correct. That is so true. And Mhm. nabanggit mo nga yan na about motherhood, no? Isa pa yan sa mga Mhm. parang ano din eh. Parang naaano din, nakakaantig din na mga Mhm. kwento. Yung, iniisip ko nga kung meron na ba mga teleserye about ano eh, single moms talaga na as in, dun Mhm. focused Parang meron naman, pero kasi I think The usually Legal Wife puwede naman. secondary characters, ganyan. Pupunta Mhm. tayo dyan. Jems, puwede ako magsingit. I just want to, I just gusto kong i-recognize pa rin kahit na medyo mahina itong character na 'to, mararamdaman mo ang napakahaba ng teleserye na 'to at mararamdaman mo yung kahinaan ng character na 'to. Pero si Esperanza, gusto kong Oh my God, sasabihin iko-mention. ko pa lang yan. Oh, go. Yes. I think yung strength na naipakita ni Esperanza siguro hindi siguro siya talagang hindi mo masasabi na napakalakas ng character na 'to. Actually, yung character development niya may pagkamahina 'no. Pero I think gusto ko i-recognize yung purity ng Oo. puso, 'di ba? Yung pagkapuro ng puso, I think yun yung strength ng character na 'to, na parang kahit ang dami-dami niyang pinagdaanan na sobrang hirap, parang hindi napunta sa kasamaan o sa paghihiganti yung Oo, oo. lahat ng hindi motivated kumbaga yung character niya sa paghihiganti. Ang gusto lang niya matapos lang yung kaguluhan, mahanap Ma-reunite lang sa yung family. yes, ma-unite lang yung family niya. Yun lang yung gusto niya. So I think yun lang, parang gusto ko lang i-recognize 'to kasi sa dami ng teleserye na lumalabas ngayon na tungkol sa paghihiganti, alam mo yon, tungkol sa sa paghanap ng hustisya at, may mga taong naaapakan yung mga protagonist para makuha yung kailangan nilang hustisya at pagbangon. I think dito sa Esperanza, yung aral na makukuha natin, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan nating, makipagsagupaan.
'di ba? Oo. Parang minsan din talaga kailangan nating hayaan yung Panginoon, si Lord na gumawa ng paraan para makuha natin yung hustisyang kailangan natin. But you know what? I actually find her Mhm, character strong. Actually, yun ang hindi ko mhm. nabanggit kanina. Gusto kong sabihin yun na parang ang feeling ko I think the before Amor resilience 'no? Powers. Mhm, Oo, before Amor Powers, parang si mhm, Esperance eh. Kasi, sorry mhm. kay Via, favorite ko si Via ng Oo, Mula sa Puso. Pero kasi, oo. arte-arte lang naman si Via eh. Correct, tsaka Alam mo anak yun? mayaman 'di ba? Na Anak parang mayaman, oo, oo. Yung parang oo. mas more on ano yun, feeling ko mas more of epic love story kasi yun. Pero Yes. si Esperanza, kanina ko pa siya gustong sabihin, yun nga, parang naniniwala ako na isa siya sa mga una talaga. Or Mhm, siya yung una na character na ano, grabe ang pagka-empowered. I mean, mhm. correct ka doon. Hindi kasi siya as strong as Amor Powers, as Yes. ano. Lagi kasi Kasi itong yun din naman, umiiyak 'di ba? oo. Tsaka walang, kumbaga anong tawag dito, walang masyadong ano eh. Yun nga, hindi naman siya yung tipo na, yung may mga ano, yung katulad ng goals ni Amor, di ba, na Mhm, pabaksakin ang mga kalaban, ang mga mhm, umapi. Ito, ang gusto lang mm, naman niya ay makuha yung mga kapatid niya at mahanap ang mga mhm. magulang niya at At saka 'di magsama-sama ba sila, Jens, di ba? wala siyang masyadong dialogue na nakikipagtalo siya. Minsan Oo. madalas talaga na parang siya yung binabakbakan pero tahimik lang siya ta's iiyak siya sa isang sulok. Alam mo yun, marami siyang gano'ng Mm. scenes. Correct ka dun eh, sa Mhm. resilience na nabanggit mo. Resilience, Grabe. correct. At saka yung hindi na ano, hindi siya napahinto. Kumbaga hindi nahinto yung goal niya. Yung kumbaga talagang kahit kasi ang daming kontrabida sa Hmm, teleseryeng ito, 'di ba? Pero correct. Ang haba. lahat 'yun hinarap niya. Kumbaga Mhm, hindi niya hinarap like Amor or like Lily na ganong way. Pero hindi siya nagpaapi. Yung kumbaga iiyak siya pero hindi siya yung mhm. nag-back down. Yung kumbaga, "Oh, nandito Oo. na rin naman, eh, ipu-push ko na 'to." Oo, Parang gano'n. oo. At saka yung character niya may pagka-mutant ha, yung character niya may pagka-mutant, yung parang ano ba, isang pagsubok may kasunod kaagad. Oo, correct. Hindi siya Gano'n, gano'n na tinatantanan. gano'n. 'Di ba, yung kahit nandiyan yung ebidensya na siya yung apo, pero na-elbow pa rin siya kasi mas naniwala na ito yung Mm, apo, yung alam mo yung kahit may mga true. ebidensya na gano'n. Pero hindi siya nagpatalo talaga na parang at the Oo. end of the series, Esperanza is still Esperanza. So correct, Yes. ako talaga naniniwala Hmm, ako. Yun kasi nire-replay to ulit sa YouTube, 'di ba, sa Jeepney TV. So minsan naka-catch ko yung mga episodes. So parang nung mm. napapanood ko siya na ang galing kasi alam naman natin na ang women empowerment hindi pa naman konsepto nung mga panahon na 'to, 'di ba? Yung wala Oo, pa namang ganyan, eh. Pero oo. isa siya sa mga unang gano'n na parang Mm, 'pag tiningnan mo naman nga 'to, hindi kailangan sobrang grand nung plot na may correct. paghihiganti, na babangon siya or may pagbangon si Esperanza pero hindi yung katulad ng pagbangon ni Amor o ni Lily o kung sino mang Oo, naghihiganti. Pero meron correct. siyang goal na gustong abutin at ang daming balakid dun, pero at the end of the Mhm, day, hinarap niya lahat ng balakid na yun at mhm. na-achieve niya, 'di ba, ang goal niya. Kung di lang naman lumipat si Angelica de la Cruz sa GMA, buo naman ang pamilya niya sa ending, eh. Chinugi ba dahil ano, Oo, dahil 'di ba namatay kasi si lumipat? Cecil dun kasi lilipat na Oo, siya sa GMA, oo. oo nga, oo nga. Kaya pala chinugi, tinegi ang character. Oo. 'Di ba pero sobrang At dami niyang kontrabida dito, 'di ba, from Lito mm. Legaspi to Sylvia Sanchez, to Elizabeth Elizabeth Oropesa, to Oropesa, to Carmina Carmina Villaruel, Villaruel, Tommy Diyos ko Lord, Abuel, Piolo correct. Pascual, ano Tumi na, name Abuel, it. oo. At ito yung teleserye na ano ha, na maraming-marami sa characters dito ang matagal na nagpanggap na na kakampi niya. 'Di ba parang gano'n yung plot lagi, eh, kakampi. Kahit si Sandra, yung character ni Elizabeth Oropesa, ang akala nila kakampi. Si Piolo, ang akala nila kakampi. Si Carmina, ang akala nila kakampi. Gano'n, gano'n gano'n nag-uumpisa ang bawat character do'n, ang pagpasok ng bawat kontrabida, nagpapanggap na kakampi nila. So, alam mo 'yun, yung idea pa lang na pinaikot-ikot sila. Pinaikot-ikot Mm. talaga yung kwento, ang haba-haba ng teleserye na 'to. Parang feeling ko nagdalaga ako sa teleserye. Oo, grabe, 'di ba?
Uy, eto na, naisip ko na yung isang Hmm, empowered, yes. isang teleserye na about moms din na nagpakita ng empowerment talaga. Mhm. The Greatest Love. Naalala ko lang kasi babanggitin ko sana nga si Oo. Tita Sylvia sa Esperanza, Yes, 'di ba, na gusto yes. ko yung mga eksena nila ni Juday kasi kahit Mhm. binubugbog na siya kahit si Esperanza ay binubugbog na ni character ni Tita Sylvia, iiyak siya pero paninindigan niya pa rin yung mga desisyon niya Oo, sa buhay, 'di ba? oo, Kahit oo. kahit may pasa-pasa siyang pumasok sa school, eh dead ma, basta tatakbo kong student council president. Anyway, True. yun. The Greatest Love. Hindi naman sobrang single mom si Mhm. Gloria, no? Pero namatay kasi yung asawa niya ng maaga, di ba? Yes. Tapos Mm. siya yung nag-raise dun sa apat na magkakapatid na iba-iba Ah, ng personalidad, magkakaaway. mhm. So parang tapos may sakit pa siya, may condition Mhm. pa siya, 'di ba? So Mhm. parang pero hindi niya hinayaan ang lahat ng 'yon na maging ano din, kumbaga balakid sa Mhm. pag-u-unite din sa pamilya. Yes. Iba talaga ang touch din 'no, 'pag pamilya. Oo, and yung motherly, touch talaga sa teleserye. I guess ano, dahil family-oriented talaga tayo, 'di ba, tayong mga Oo. Pilipino, yung motherly touch ng teleserye, ito yung isa sa mga nagpapaiyak talaga sa'tin kapag Mm. pinapanood natin sila. So, yeah, totoo. Nabanggit mo na ang lalakas, iba-iba yung personality ng mga anak niya at malalakas ang personality ng mga anak niya. Correct, Hindi lang yes. basta-basta. Para sa isang ina na nagpalaki ng 4 na anak, tapos may history na itinatago itong pamilya na ito. Tapos malalakas Oo. ang personalidad ng bawat isa. Sobrang empowering talaga ng kwento na 'to. Mhm. The Greatest Love. Correct. At ang isa pang naalala ko rin na mother-centric na teleserye, ito, Hmm, feeling ko hindi ito masyadong maingay, but this will always be one of my favorites. mhm, Mundo Man ay Magunaw, Yula Valdez again. So ito na mhm. level up na si Amor. Yes, Pero mas mabait na si Amor dito. Mas oo. nice na siya, ganyan. Yung walang masamang to na parang dito. Basta ang kwento nito, nakulong siya ng 20 years tapos nahiwalay siya sa mga anak niya, parang gano'n. Hanapin niyo lang sa YouTube, Hmm. basta favorite ko rin 'to. Kasi gustong-gusto ko yung character ni Yula na hindi niya sinukuan yung anak niya na isa si Nikki Hill na kahit winawalang-ya na Mhm, siya, yung hanggang sa mhm. napalambot niya yung heart, Oo, hanggang sa naging sila yung magkakampi kapagka merong oo. umaaway sa kanila na si Sylvia Sanchez na naman din yung kagalit Oo. nila. Pero at saka si Tessie Tomas na lahat ginawa na Mhm, para makulong ulit yung character ni mm. Yuna. Pero dead ma, parang talaga, very resilient din. I guess, simple kasi itong mga characters na to. Yun nga, wala kasi sila mga grand plots. Kumbaga, Mhm. yung hindi sila galing sa pinatay ang Panghapon ba ito? pamilya or, oo, panghapon. Si Nikki Hill na parang may kapatid siya, tama ba? Oo, si Empress, ang kapatid niya. Eto yung Mm. parang, uy, parang natatandaan ko 'to. Ito yung may sorority si Nikki Hill. Oo, ito yung may sorority Tama scene na ba? ginagawa natin sa TSP. Oo, Oo. oo. Yes, oo. And do you really think you're Correct. one of us? Yes. Wrong! You will never be one of Wrong! us. Oo, Oo. correct, correct, correct. Oo. Oo, natatandaan ko nga Oh 'to. my 'Yan yung God. pinaka-natatandaan kong ano, eksena diyan. Kasi at saka 'di ba si Nikki Hill, ang lambot-lambot na babae niyan. At kilala Oo, natin siyang pero Christian, 'di ba? Tapos pagdating dun, yun yung karakter niya, kontrabida siya dun, nakakaloka. kontrabida. Ta's may lola siyang madasalin, 'di ba, Jimmy? Oo, si May Tessie lola siyang Tomas. madasalin pero masama. Oo, kaya gusto ko yung show na yan eh. Wala, very lang. Parang, basta marami siyang mga truths din na Pero, anyway, so mapunta na tayo no na mention mo bilang na rin. Syempre Yes. ito hindi natin pwedeng mapalagpas ang mga Mhm. babaeng kinakaliwa ng kanilang mga asawa if it does and True. they really fight for it. Hindi lang for the love Mhm, or mhm. for what's theirs pero yung Mm, din, yung pagiging matibay, 'di ba? And yung yes. pagiging babae. Of course, nabanggit mo na, the legal wife. O ikaw na, take it away. Oo. Diyos ko, 'tong The Legal Wife na 'to, um, I think napakagandang move for ABS-CBN na ibinigay nila 'to kay Angel. Kasi si Angel Mm. bago siya lumipat sa ABS-CBN, kilala natin siya na siya yung
siya yung embodiment ng woman empowerment sa GMA before. Imagine mo yung mga ginawa niyang teleserye sa GMA ay Mulawin, Darna. Hoy, Jems, di pa natin nababanggit yung Darna. Pero anyways, um, Oo. nung ginawa ni Angel itong teleserye about the legal wife, grabe yung naramdaman ko na kinailangan ng karakter na actress. Alam mo yan, character actress para sa role na ito. And I think si Angel, sobrang, sobrang perfect siya dito. Okay, magsa-start ako dito, James, no? Kasi hindi basta-basta yung babaeng ipinagpalit sa kanya eh. Ang babaeng Mhm. ipinagpalit sa kanya, hindi lang basta-basta kung sino-sinong babae. Best friend po niya to, na ano 'to, parang lumaki sila together, tinuring niyang kapatid. Doon pa Oo. lang parang ang sakit-sakit na kaagad nun. At yung tao na nunakit sa kanya ay ang asawa niya na pinagkatiwalaan niya ng napakatagal na panahon. I think ang kwento nila dito ni Jericho parang ano 'to, eh, parang true love ang pagkakaalam niya dito. Great love ito na hanggang sa dulo sila ang magkasama. And then all of a sudden, just because of alam mo yon yung Lost. physical Yan. lust, okay, physical needs ng isang lalaki ay ipinagpalit siya dito, 'di ba? Hindi hindi ano eh, hindi nga emotional needs eh kasi nasusupply niya 'to kay Jericho, yung emotional needs. Ang pangangailangan ni Jericho sa karakter ni Maha dito ay ang physical needs. So, Correct. dun pa lang napakasakit na nun and the fact na sinadya ng kinakapatid niya o ng best friend niya nasaktan siya kahit alam nito na mali. Um, Napakasakit nun sa kanya. And yung paglaban ni Angel dito para sa karapatan niya ay hindi siya basta-basta kasi pwede siyang umatras eh. Kasi mahal niya rin yung taong nanakit sa kanya. Mahal niya pareho. Pwede niyang atrasan 'to, talikuran lahat, tumakbo kung saan, lumipad kung saang bansa. Pero ang ginawa niya, ipinaglaban niya. There was this one scene na sobrang I think ito yung parang nag-kick off ng pagbangon niya. Ito yung parang natauhan na siya. Yung sa kotse, yung sasagasaan na dapat niya, yung dalawang karakter, si Jericho tsaka si Maha. I think ito yung nag-kick off ng talagang, mga ano kayo, eto na. 'Di ba, ang Oo. pagbangon ni Angel dito sa serye na 'to. And then, um, alam natin kung paano niya binugbog dito si Maha. Oo. Alam ko na napakadaming adlib dito na ginawa ni Angel. Alam mo yon, may mga pagkakataon dun sa fight scene nila na kung nasaan si Mark Hill na nabato niya talaga ng sapatos si Maha and I don't think nakasama yon sa sobrang gigil ni Angel Locsin sa eksenang ito ay naibato niya ng sapatos. Correct. Grabe, 'di ba? Matindi. Tsaka yung natanggal Yes. yung extensions ni Madge dun sa Oo, ano. Diyos ko. Naka-Chanel pa si Maha. Pero alam mo, bukod diyan 'no, sa mismong plot or sa mismong struggle or sa mismong nangyari kay Angel or kay Monica, Mhm. ang isa sa mga empowering moments dito kasi nakita mo na career woman siya but at the same time she's Yeah. a mother. Oh, So yes. parang tapos nag-e-excel siya sa career niya, 'di ba? So parang ang Mhm. galing na yun nga lang, siyempre nagkaroon nung kasi plot twist naman yun. Hayaan niyo na Mhm, teleserye naman ito. mhm. So kailangan Oo. magkaroon nga ng ano, 'di ba, ng hila, ng push Mhm. and pull pagdating sa career and sa family. Pero May bago balanse. naman siya bago naman siya tumulong sa ano nga pangalan nung ano, sa Sardines, ano nga pangalan nung sardinas nila, nakalimutan ko na. Pero nung nandun pa siya, 'di ba may sarili silang advertising firm Mhm. ba ni Adrian, parang gano'n. So ang galing na, Parang alam mo yun, may events, gano'n. balanse na Mhm. ang galing nung ginawa sa character niya na hindi siya ano lang, eme-eme lang. Kumbaga Yes. nag-e-excel sa career, nag-e-excel din bilang ina. It's just so Mhm. happen na kailangan din niyang maging anak
kay Christopher tsaka kay Rio Yes. Locsin kaya napunta siya dun sa business. Tas may kuya pa siya na Mm. namumuwisit sa kanya at gusto siyang pabaksakin. Pero 'di ba, parang na-prove Mhm. naman nila ni Adrian dun na kumbaga ano Mhm. din, may tulungan din. So, yun din ang isa sa mga empowering na at least yung Yes. hindi mo sinasarili, yung meron kayong ano talaga, help, tulungan din. Nangyari lang na mas nabigyan ng attention ni Angel sa storya. Kasi nga naman, hindi Mhm. mangyayari yung kabitan, the legal wife part Mhm. kung wala yun. Pero kung realidad ito ha, ang ganda Mm. ng character Yeah. ni Monica. And dito sa series na 'to na-tackle din talaga yung other side of the story, yung story ng isang kabit na oo, tungkol ito sa kuwento ng legal wife, pero ipinaliwanag din dito sa serye na 'to kung bakit, ano yung pinagdaanan, saan nanggagaling yung karakter ni Maha dito kung bakit siya naging kabit. Ano yung wala siya, ano yung kakulangan niya bilang isang tao kung bakit kinakailangan niya ng pagmamahal na parang kahit na meron siyang kasalo, okey lang sa kanya. Alam mo yun na I think etong series na 'to parang binuksan din niya yung mata ng madla na hindi dahil kabit ay, lumandi lang o hindi Or dahil masama. kabit ay masama. Merong pinagdaanan, merong pinanggalingan yung character. So, yung character development din dito ni Maha at saka may redeeming factor yung character niya dito na meron din siyang realizations na tungkol sa mga pagkakamali niya. Alam mo yon na hindi ito nagtapos, ang serye na 'to ay hindi nagtapos katulad ng ibang teleserye na parang walang pagsisisi sa antagonist, 'di ba? Oo. And nakita din natin yung magiging epekto kung magpapadala ka sa kahinaan mo katulad ng character ni Maha. So ayun, Correct. I think yon na parang dalawang side of the story ng dalawang babaeng karakter na tackle ang strong ng series na 'to. Mm. And actually, ewan ko, nabanggit ko na ata 'to dun sa una nating ano 'no, podcast Mhm, episode. mhm. Pero taong-tao yung character ni Maha dito sa The Legal Wife. Yung Yes, makaka-identify ka sa oo. kanya sa mga Mhm, hindi kasi siya black and white talaga. Unlike kasi kay mhm. Monica medyo parang mafi-feel mo na iniingatan pa rin siya ng konti kasi siya yung bida, Oo, eh, parang gano'n. Pero yes. yung character ni Nicole, talagang parang, Mhm. "My God, this can happen to me." You know, I cannot Yes. puwedeng hindi ako kabit, pero puwede akong Mhm, magkamali at ganito yung mhm, mhm. resulta or maging ganito yun nga, yung outcome, 'di ba? Na maraming maapektuhan, maraming relasyong masira, kung hindi Mhm. man relasyon na magkarelasyon mismo, eh, yung friendship, family, 'di ba? Very Mhm. real yung character ni Maha dito kaya gustong-gusto ko siya. Yung kumbaga may sympathy din na kahit alam mong hindi justify yung mga pagkakamaling ginawa niya, pero Yes. you will still feel for her. And I think Yes. ano din yun, actually, siya mismo, she's an empowered ano din, woman. Mm. Kasi hindi Successful siya din yung siya, 'di ba? kabit na ano, yes, Mhm. correct. Hindi siya yung kabit Mm. na eme-eme yung namemera or yung parang Oo, may sarili syunga-syunga, siyang gano'n, 'di ba? kumpanya. Na makikita mo na yung pagiging kabit niya is mali, hindi natin tino-tolerate, Mhm, pero yes. yung naging desisyon niya yun was ano, made because of love, out of Yes. love, parang gano'n, na damdamin talaga. Kaya Hindi dahil nagkakamali may kasi nga pangangailangan damdamin, eh. siyang hindi Oo. dahil may pangangailangan siyang materyal. Kasi si Georgia ng ika-6 na utos hindi mo masasabing gano'n. Kasi ano siya talaga, eh, May ano siya, pagka-gold anong tawag digger. dito? May pagka-gold digger tsaka obsessed Yeah, naman siya. Yun naman, yeah. obsession yung parang naging ano. Si ano Mhm. din, si Isabel Daza sa Tubig at Langis. Si Oo, Clara, 'di ba? Hindi siya gold digger pero obsessed din siya kay Natoy. Parang gano'n. Ito, yung kay oo. Maha, pinakita talaga yung journey. Yung kumbaga, kasi Yes. at least sa Tubig at Langis kasi tsaka sa ika-6 na utos, mga panghapon naman yun. So, ano naman po, hindi yun kakulangan ng mga writer. It's just Mhm. that yun kasi yung kinikater ng audience doon na kailangan mo talaga ng kontrabidang hindi Mhm. mo mamahalin. Kailangan Oo, iro-root mo yung bida. panggigigilan mo, correct. Oo, Nilagay talaga yung panggigigilan mo. karakter na yun para panggigilan mo. And itong mga karakter na 'to ay motivated talaga
yung motivation ng mga karakter na 'to ay sirain ang pamilya, 'di ba? Oo. Yun yung Si Maha motivation kasi hindi nila, si gano'n. Maha hindi, oo, true. Siya nagmahal lang talaga siya, Yes. At saka ano, may mga sarili siyang kakulangan at kahinaan hmm, na at nagpadala siya aminado do'n. siya dun, Hindi namin jina-justify si Nicole, correct. hindi kami Oo, kampe. It's just that ang mhm, ganda lang kasi nung pagkaka-craft nung character niya talaga. mhm, And nabanggit naman yung ika-6 na utos tsaka Tubig at Langis. I believe din naman si Emma tsaka si Emma, si Sunshine, si mhm, Irene, si Christine sa Tubig at Langis. Sila din mga empowered women on their own. Kasi yun nga din ipinaglaban nila ang kanilang mga pamilya, yung pagmamahal din at saka hindi rin sila nagpatalo. Kumbaga dun yes. sa mga kabit na very alpha yung characters talaga, no? And Yeah. 'di ba, yung hindi sila mga api, gano'n. At ngayon ano, ongoing ang The Broken Marriage Vow, tama ba? Yes, The Broken The Marriage Vow. Broken So, ayan na Marriage naman. Vow. Ako naman siguro one of the ano, or two of the most recent teleseries or currently airing, no? Of course, Mhm. number one, Viral Scandal with Charlie Dizon. Ito Hmm. naman, ang pinaglalaban niya ay ang fake news. Fake news talaga, no? Mhm, mhm. And ano din, Yeah. of course, judgment of other people Mhm, and anong tawag dito? Anong ginawa sa kanya? Injustice din. Kasi mhm, nilalabanan niya ang mga malalaking figures para mhm, mapatunayan kung ano ang totoo at tama. Sila nila mhm, Dimples dito, 'di ba? mhm, So yan, so that's currently airing. And then the other one naman for me is Mano po, Legacy, The Family Fortune. Yan din, hmm. ilang mga babae yan. We have Sunshine Cruz, Barbie Forteza, na mga characters nila, Boots Anson Rowan, na lahat sila may kanya-kanyang goals to. Si Sunshine, ipinaglalaban niya yung kung ano ang nararapat para sa kanilang pamilya, yung welfare ng mga pamangkin niya, hanggang sa na ano siya, kumbaga na-introduce siya sa bigger scope na hindi lang sa pamilya nila umiikot ang mundo, kundi Mhm, maraming taong pwedeng maapektuhan. Si Boots Anson Roa din, ganun, na all this time she is being respected as the matriarch, ganyan. Pero mhm, hanggang saan na nga ba siya talaga? Paano na kung mhm. yung mga apo niya na iniingat-ingatan ay magkamali? And then of course, Oo. si Barbie naman ang bagong pasok na ano ang gagawin mo kung makadiscover ka ng mga katiwalian na nangyayari? I mean, Hmm, tatahimik ka na lang ba at magtatabaho or you will go the extra mile to, anong tawag dito? To help. Even if it means parang risking your life, kumbaga. Parang hmm. gano'n yung tinakbo ng kwento. Nakakatapos lang 'yan, pero I think ang Oh, dami namang na-happy sa kinalabasan oo. na naman, kumbaga na-push naman na na-resolve naman lahat ng mga Oh. naging dilemma at issues nila sa life. Actually, ang ganda nun. Hindi ko lang nasubaybayan yung last 2 weeks kasi pinaaga yung time slot, charing. Mhm. Pero okay siya. Very interesting din Nakakaloka, ang plot. wala na akong panahon na manood ng Manood ng teleserye. TV, oo. Ako rin naman 'di masyado, pero still parang Mhm, grabe. So yun, so mhm. ang dami pa for sure 'no, ang dami naming hindi Yes. nabanggit. Pero ito so far ang aming listahan ng mga talaga namang kasi hindi naman porket babae ang bida sa teleserye empowered na, 'di ba? I mean, Mhm. kanya-kanya naman tayo ng description kung sino ba yung mga babaeng ilo-look up to Hmm, natin or titingalain, yes. susundan, susubaybayan, ikaka-hook. Mhm. Pero etong mga nabanggit namin, parang feeling ko na especially yung mga talagang nasubaybayan natin, Yeah. talagang on a certain level, talagang na-hook tayo at Mhm. sinubaybayan natin ang journey nila kung paano sila magwawagi at kung paano nila makukuha ang kanilang goals. Naalala ko Mhm. sinabi mo hindi natin nabanggit yung Darna. Ang feeling ko lang Yeah. sa kanya, hindi na siya kailangang banggitin, 'no? Oo, Parang alam naman na given. ng lahat. I think yung empowering sa Darna ay ang pag-ako niya sa responsibilidad na Yes, 'yun, oo. na ibangon ang mundo at, isalba ang mundo mula sa mga gumagapi dito. Mhm. Correct, 'yun, oo. 'Yun naman ang na ko 'di ba, na puwede nga niyang Yes. dinedma na lang yung bato at Yeah. nag-move on sa buhay niya. Pero pinili niyang kunin or akuin. Mhm. And nakaka-excite, tignan natin kung paano maipapakita rin ang women empowerment sa bagong Darna. And Correct. eto lang, we're just celebrating women, of course, because it's Mhm. March. And ako, Yeah. passionate din ako talaga sa topic na ito. But of course, Mhm. syempre ang ginagol naman natin ultimately sa mundo ay equality talaga. So, Mhm.
Ate Ishi, gawa rin tayo soon ng mga iba pa, no? Mga pwedeng Oo, our sige, sige. favorite male characters. And of course, pag Oo. LGBT, yun naman talaga, isa rin talaga sa pinaka-passionate tayo Yes. dapat and Uh-huh. pinaka-mamahalin natin, no? Pero, ganito na lang, sa lahat ng, before we end this, sa lahat ng mga teleseryeng nabanggit natin, ano para sa'yo ang isang empowered woman? Made-define ko ang isang empowered woman. Manggagaling ako sa pagtingin ng isang Pilipino. Okay? Um, I think ang ultimate ingredient ng isang empowered woman ay ang hindi pagsuko. Lagi kong sinasabi 'to, ang grit at ang resilience kapag pinagsama siya, sobrang empowering niya talaga. Um, yung resilience kasi hindi siya basta-basta nakukuha ng kahit sino. Kumbaga parang ano 'to, kailangan mo ng maraming pagdaanan para makuha mo yung resilience sa buhay. And I guess, very empowering yung mga kababaihan na merong, kakayahan na bumangon kahit na ang hirap-hirap, kahit na nawala sa kanila ang lahat, kahit na dinurog sila ng pagkakataon at, patuloy na lumalaban sa buhay. And I think hindi hindi kinakailangan na meron kang ipinaglalaban para magkaroon ka ng resilience. I think in everyday life, ma apply mo siya. Yung pagbangon pa lang Yes. resilience na 'yan. Alam niyo 'yun? Yung Yes. pagsindi ng ng ilaw sa umaga, ang Ilaw. pagtu-toothbrush, alam mo 'yun, ang paghawi ng kortina para makita mo yung araw na na parang magpapabuhay sa'yo araw-araw. I think that's resilience. And, what I want to tell the world, I think, at saka sa mga listeners mo, Jems, hindi minamaliit ang kakayahan ng isang babae. Um, napakarami nating kayang i-offer sa mundo at kitang-kita 'yan sa lahat ng nangyayari ngayon sa mundo. Karamihan ng frontliners natin, karamihan ng rason kung bakit tayo nakatindig sa ngayon ay mga kababaihan. Um, Karamihan ng nakikibaka para sa bayan at karamihan ng nakikibaka para sa kapakanan mo bilang tao ay kababaihan. So, siguro yung takeaway ko dito, yung equality between men and women, napaka-importante niya at bigyan din natin ng regard yung babae sa mga bagay na kaya niyang i-offer sa mundo. Dahil kung wala ang mga kababaihan, hindi lalago ang populasyon natin, number one. Hindi 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 tayo makakagawa ng isa pang produkto na sa mundo, isa pang isang isang bata na posibleng sa mga susunod na taon ay magiging isang presidente kung wala ang kababaihan. So, isang bata na pwedeng bumago sa mga susunod na henerasyon kung wala ang mga kababaihan. So I guess, I am very happy, James, na ngayon ako yung naimbitahan mo to celebrate um, Yes. Women's Month kasi Diyos ko naman, hindi ko naman akalain na ako yung iimbitahan mo dito kasi 'di ba? Alam mo naman yung mga pinagdadaanan natin ng mga nakaraan. So, thank you so much. Medyo ano siya ha, medyo nakakataba siya and very timely siya na may mga pagkakataon na akala ko hindi na ako empowered. You know, sa dami ng pinagdadaanan ko ay may mga araw na feeling ko hindi na ako empowered, I don't feel motivated. Minsan may mga pagkakataon na bumabangon ako na hindi na ako motivated. Pero ngayon na parang pinag-usapan natin yung mga teleseryes about women empowerment, may dahilan pa para bumangon araw-araw and you know, yung kababaihan marami tayong kayang gawin. And again, resilience. Resilience is the key sa buhay natin ngayon. Lalong-lalo na ngayong pandemic. Nako, kailangan ng mga kababaihan sa mundong ito. Thank you, Jempia! Kaya nga ikaw ang inimbitahan ko kasi ikaw talaga ang isa sa mga at saka yan nga sa sinasabi mo sa mga pinagdadaanan mo. Syempre hindi naman natin yun para i-discuss dito. But yun nga Mhm, dahil yes. doon, kaya ako nakikita kung gaano ka Mhm. ka-empowered at kung gaano ka Mhm. dapat um, katularan. Kung gaano ka dapat Mhm. tularan ng mga
Yeah. kung paano makakabuhat ng inspiration from you, 'di ba? I mean, Mhm. hindi ka perfect, marami kang pagkakamali. Oo And I naman, think oo. isa 'yon sa empowering sa lahat, 'no? Hindi lang sa mga babae, kundi sa lahat sa atin na if we know if we know how to acknowledge our Mhm. mistakes and that we are not Yeah. perfect, Mhm. 'di ba? Isa 'yon sa mga Yeah. bagay talaga na kasi hello, ang hirap magpakumbaba, 'di ba? Ang hirap aminin sa sarili mo na Yes. yung mga pinagdadaanan mo. And Mhm. Mhm. coming from the teleseries then that we've discussed, siguro nabanggit mo na kasi talaga yung grit, yung resilience, yung Mhm. pagbangon, yung hindi pagsuko, 'di ba? Pero Mhm. ang isa sa mga ang plus one ko siguro diyan would be yung katulad nung minention ko kay Lily, kila Mhm. Esperanza, sa Mhm. Darna, Mhm. sa Encantadia, Mhm. na hindi ka bumabangon araw-araw para lang sa Mhm. sarili mo, Sa sarili mo. gano'n. Mhm. At hindi ang goals mo hindi lang motivated para sa True. sarili mong gain. Ang hirap nun, ako nga sa sarili ko alam ko selfish ako, charing. Yeah. Kaya empowering siya for me Mhm. kasi hindi ko alam kung paano nagagawa nung iba na anong tawag dito? Na parang to go the extra mile of, Mhm. paano ba? Nawala ako bigla. To go the extra mile of, doing something for the good of everybody. With their Mhm. big, ano pa, yung mga grand na, ano talaga. Katulad ng example for Lily, di ba? Na talagang Mhm. kad ilalim-ilaliman ng mga katiwalian sa poblasyon Mhm. Argente ay ginawa niya. Hindi lang para ma-expose at mawala sa kapangyarihan ng mga Argente, kundi para sa Hmm. ikabubuti ng mga tao doon. Kaya nga Mhm. ending ng The Wildflower, di ba? Naging Mhm. presidente pa ng Pilipinas si Lily Cruz, eh. 'Di ba, ay ang goal lang naman niya nung una ay kumuha ng hustisya sa pamilya niya. Mhm. So parang gano'n. Parang at saka si Darna, 'di ba, hello, ang Mhm. bigat-bigat ng responsibilidad na maging superhero kahit sabihin mong fictional 'yun. Pero 'di ba, so parang gano'n lang, kaya nakakamangha. So I think isa talaga sa mga qualities ng isang babae ay ang, pagiging sacrificial. Kasi mga ina tayo, eh, 'di ba? Ang pagiging Yeah. sacrificial and I guess napakarami, hindi ko naiisa-isahin. Actually, merong isang napakaimportanteng, babae ngayon na nagsasakripisyo para sa kapakanan ng marami, pero hindi ko naiisa-isahin ito. Pero I Oo. think yung pagiging sacrificial ng isang ina, ng isang babae ay, magle-lead talaga to change the world, to make the world a better place. Um, yung dami ng at bigat ng responsibilidad ng bawat babae na yung buhay ng ibang tao. I think, ito yung best quality ng isang babae. 'Di ba, nurturing tayong mga kababaihan, nurturing tayo in a sense na yun nga, isa ito sa mga qualities ng isang ina. So, hindi hindi puwedeng i-invalidate yung mga kababaihan dahil sa pisikal na kakayahan. Napakadaming kayang gawin ng isang babae. Coming from that, siguro ang pinaka-empowering na magagawa natin or not exactly empowering, pero siguro Mhm, pinaka-selfless ngayon mhm. ay ang magdesisyon ng tama. Ayoko na Yes, sabihin ng mga exact words, pero alam niyo na 'yun, correct. magdesisyon ng tama. 'Yun, Mhm, kasi hindi lang naman ito para sa atin. mhm. 'Yun, so I guess that's a perfect way to wrap up our episode for tonight, our wine night session for tonight. So Yeah. sana kayo ay nag-enjoy at kayo ay may mga napulot na marami sa ating sa pag-rewind na naman natin to the past. Baka naubos nyo na ang mga bote ng wine nyo sa haba ng mga sinabi at diniskusyon namin. Pero sana kayo ay may napulot at matutulog naman kayo ng mahimbing tonight, knowing na meron kayong mga bagong natutunan. And of course, kung meron kayong mga naisip pa na empowered women in teleseries na hindi namin nabanggit, or may mga suggestions kayo, mga gusto nyong topics, o mga gusto nyong i-throwback pa natin, mag-comment lang kayo sa ating Facebook, Twitter, and Instagram page. Facebook, just search for Rewind a Throwback Podcast. Sa Twitter, follow nyo kami at Rewind Podcast, and sa Instagram at The Rewind Podcast. So, next week, for sure, isa na namang exciting na episode. Wow, ang kapal na mukha ko para sabihin at iangat ko na exciting. Pero kung yun ang feeling nyo, edi thank you. At thank you din sa mga sumusuport. Nako, excited ako kasi basta may milestone ako na i-share soon. Soon yun ha, teaser pa lang. Pero sa inyong lahat, maraming
maraming salamat for always listening and for keeping this podcast alive. And with that, i-end na natin ang ating session. Maraming salamat. So, thank you again, Ate Ishi, for sharing your Thank you, James. Thank you expertise. so much. Nabulol pa ako. Your expertise and your knowledge and your insights. And Mm. thank you for being the empowered woman that you are. Of Aw, course. thank you, thank you. Alam mo 'yan, mahal kita Oo kahit naman. kailan na tawagan mo ko for this Oo, podcast. marami pa I'll do tayong it for you. episodes na gagawin. Yan. Sorry naging malalim na kami, pero yan, ayun Oo na. nga, Siguro, yan na ang eh. perfect way to wrap up this. Thank you again, everyone, and see you sa ating susunod as we rewind to the past with a sip of wine here on Rewind, a throwback podcast. Good night.